dakuin muna natin ha. Si Raul Manuel. Oh, may ine-ebas dito kay kay Camille Villar ho, mga kababayan. O, di ba? Ito ano sabi dito? Camille Villar ikinabit ng kabataan sa land grabbing. Naku ha, first time kong maririnig yan. Alam ko, mga boss chief sir, mahilig sila o yung negosyo nila talaga namang tungkol sa lupain. O, kasi meron akong isang bahay. Nasa loob ng Camellia. Matagal na ho yun, hindi ko na nagagamit yun no? Siguro, kung nabili namin yun dati, mga 3 milyon. Pero ano lang ho yun mga bossing. May 15 taon na namin binili yun. Nung binili namin 3 milyon. Hanggang ngayon ho, tenga lang. No? Pero maayos naman. Kapag kayong pabaka-bakasyon, napupuntahan namin, inaayos, may caretaker. Ewan ko lang ngayon kung magkano na yung value nun. Alam ko, dun sila. Sabi ni Joel Malibiran, yung, nasa ba yun? Yung prime water, laging walang tubig dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Joel, alam ko, yan din ang problema doon sa subdivision ng Antipolo. Yung prime water din. No? Yun din ang pinoproblema. Kaya hindi din kami pumupunta dun kasi walang tubig. Merong panahon na, kumbaga sasabihin nila, bukas, meron tayong tubig ngayon. Tapos, kaya bukas wala. Anyway, sabi dito, Camille Villar ikinabit ng kabataan sa land grabbing. Ano ba? Ano dyan? Ano yan? Ano yung balita na yan? Binuska o inasar. O yan Binuska ng grupo ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, si House Deputy Speaker Camille Villar matapos sabihin na ang kanyang amang si dating Senate President Villar, best campaign manager in the world. Mukhang hindi ubra ngayon na. Sabi-sabi umabot na daw po ng 1 bilyon ang gastos dito kay Camille Villar, mga kababayan. Gaano kaya katotoo yun? Kasi, di ba, nakikita doon sa mga ipinapalabas sa mga Facebook na ang dalawang pinakamalaki na gumastos sa kampanya si Amy Marcos at itong si Camille Villar. At sabi nga, umabot na daw po ng bilyon, mga kababayan. Grabe, Isipin nyo magkano ang sweldo ng senador. Kung di ako nagkakamali, hindi lalagpas ho ng lagpas ng 250,000 pero hindi lalagpas ng 300,000. Kung 280 something, nasa ganyan. No? Times mo yan sa 12. O times 12. O let's say, let's say 300,000. Times 12, 3.6 million. Tama ba? Gumamit na nga tayo. Sa 6 na taon, na meron kang 300,000. Sabihin mo ng 300,000. Times 12 tapos 72, 'di ba? 72. Tama ba? 6 na taon din ang 6 na taon ang senador din, 'di ba? Nalito ako doon 6 na taon, 72 months. Ay, 300,000 times 72 months. 21.6 million, mga kababayan. Tapos umaabot sila ng 1 billion. Hindi, nalito lang ako. Sorry. Umaabot sila ng 1 billion. Kung ako, may 1 billion mga bossing chief sir. Tapos sasabihin ko sa inyo, gusto ko makatulong. Rekta ko na lang ibibigay yun. Kaya gagawa ako ng isang kumpanya, na makapagbibigay ng trabaho sa ating mga sa ating mga kababayan. Umiikot, kumikita din. 'Di ba? Pero kung yung sa election pa lang gagastos ka 1 billion, tapos ang babalik sa iyo 21 million lang o 26 million lang na doon, parang lugi Bakit? Sabi dito, what campaign are they sticking to? Nationwide land grabbing? Ayan meron namang question mark nung sinabi ito. Nationwide land grabbing?
Effective talaga ito para magpayaman at magtanim ng utang na loob sa mga botante at kapwa politiko. Their best campaign tactic, hanap, usap, deal. Aba, ano yun, di ba? Yung, saan ba yun? Narinig ko yan dati, hanap, usap, deal. Oh, hanap ng lupa, pag-usapan, tapos deal. Ganun ang sinasabi ni Raul Manuel. Tuloy natin to. Oh, ang matandang Bilyar ay personal nang hinawakan ang senatorial campaign ng anak nito sa gitna ng patuloy na pagkakalaglag nito sa senatorial survey. Which is ako, naniniwala ho ako talagang laglag ho, mga bossing. Bakit? Eh kung okay po ang kandidatura ni Camille Bilyar, mga kababayan, hindi na ho aabot yan para maggagano, no? Oh, alam natin, mga Duterte ang mga yan. No? Pero, kapag ka naggaganon sila, ano ang iisipin ng mga loyalista? Ano yung iisipin ng mga sumusuporta sa alyansa? Aba, balimbing ito. No, maka Duterte talaga to. Hanggat maaari, itatago na nila yan. Kung maganda yung kanilang kandidatura. Kung pumapasok sila sa Magic 12. Eh kaso ho, mga kababayan, wala. Hindi pumapasok sa 12. O nalalaglag, minsan nakaka-12. Pero kadalasan, nandiyan sa pang 15. 16, 17. O, di ba? Kaya, ang strategy nila ngayon, eh, baka kasi iniisip ng mga DDS o ng mga kasulid. No? Mga sulid! O, iniisip ng mga sulid na alyansa tayo, kaya ayaw nila tayo iboto, kaya hindi pumapasok. Sabihin natin, nakasuporta tayo, sulid tayo sa Duterte. Di ho ba, mga kababayan? Ganyan. Kaya nga ho, tingnan nyo, pinupush yan ng mga DDS. Okay daw si Camille Bilyar. Okay daw si Camille Bilyar. Kasi wala ho, mga bossing. Mukhang mahihirapan ho ito. O, yung Amy Marcos din, ganun din. Di ba? For the Bilyars, election are decided by what you own rather than what you do. No? Aba, mabigat tong sinabi ni Manuel, ha? Oh, it's about the friends and riches you can own, not the voters you can win over. And Camille is even proud of this. Mukhang malabo talaga si Camille. Yun lang po masasabi ko dyan. Sinabi pa ng mga ito na hindi youth advocate ang Batang Bilyar at kaya lamang itong tumatakbong senador ay para sa kanilang negosyo. Madami ho tayong mga naririnig na mga ganyan, mga boss, chief amo, sir. At yung iba naman po, totoo na tumatakbo bilang senador, gustong magkaroon ng posisyon sa gobyerno upang protektahan yung kanilang mga negosyo. Astig ka. Pagka yung gagalawin yung negosyo mo, uy, wag yan. Bakit? Senador ang may-ari niyan. Uy, wag yan. Si mayor ang may-ari niyan. Wag yan kay congressman yan. Di natin kakayanin yan. O untouchable nga naman. Di ba? Untouchable nga. Biruin mo, nandiyan yung nanay niya, si Cynthia Villar. O, nandiyan si Mark Villar din. Di ba? Kailan ba huling termino ni Cynthia? Ito, huling termino na ni Cynthia. Si Cynthia na ayaw pumayag doon sa isinusulong ni Risa Ontiveros na ating senadora, mga kababayan. Yung condominium style daw para sa ating mga kababayang mahihirap. Ayaw ni Cynthia Villar yun. Hindi ko malaman kung bakit. Ano po? Samantalang ang daming matutulungan na kapwa natin Pilipino na makakalasap. Uy, ganito pala yung buhay o pamumuhay na kondominium at maganda ang iyong tinitirhan. Sabi ni Boss B natin, kailangan matalo yan si Camille nang mahimasmasan ang pamilya nila. Di ba, mga kababayan? Uy, ganito pala ang buhay ng condominium style. Gusto kong mapanatili itong pamumuhay na to. Kaya, simula sa araw na ito, pinagkalooban tayo ng gobyerno ng Pilipinas at babayaran lang natin sa halagang 1,500 to 2,500 buwan-buwan. Magsusumikap ako para manatili kami sa ganitong buhay. Pero ayaw daw ni Villar yun. Yung si nanay. No? Yung nanay, si Camille Villar, siya yung talagang
kumukontra do'n mga kababayan, bakit kaya, 'no?